Dear Miss Love, sa edad kong 47, marunong na akong sumipat ng panganib kahit walang senyas. Hindi kailangang may sigawan. Minsan, sapat na yung titig, yung paraan ng pagngiti, yung pagtagal ng tingin sa'yo ng bahagya. Parang may tanong pero ayaw itanong. Parang may sinasadya pero ayaw sabihin. Ganito ang nararamdaman ko tuwing nakakasalubong ko si Rika. Isang college student. Sakto lang ang ganda. Nursing, graduating, pero napaka-sexy. Wala sa isip ko na mangyayari sa akin ang ganitong bagay. Pero nangyari na. Wala na akong magagawa. At ito, ang karanasan na nais kong i-share sa inyong channel, Miss Love. May sarili kaming bahay ng misis kong si Lani. 45 ang edad. Dikit lang sa boarding house na kami rin ang may-ari. 5 kwarto. May kanya-kanyang siradura. Kanya-kanyang mundo. 4 na babae, 1 lalaki. Lahat college student. Lahat may kanya-kanyang pangarap. Gabi noon, 9:00. Wala ang misis kong si Lani. May overnight workshop sa Maynila. Ako, nasa terrace at nagkakape. Tahimik ang gabi noon. Nagpapaantok lamang ako. Ganun na rin siguro pag nagkakaedad na. Gusto na lamang ng tahimik na lugar. Narinig kong bumukas ang gate sa kabila. Si Rika, bagong dating. Nakasuot ng black na jacket at ripped jeans. May dalang paper bag at school bag. Bumati ito sa akin. Good evening po, Mang Melvin. O Rika, ginabi ka na yata. Opo, galing po kasi akong library, group work, Anya. Mag-isa ka lang? Hindi naman ho. Hinatid po ako sa kanto ng makaklase ko. Tumango ako. Napatingin ako sa mata niya. May lungkot, para bang pagod na, at parang nag-aalangan. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit siya sa may bakod na pagitan ng bahay namin at boarding house. Mang Melvin, tawag niya. Okay lang po bang magtanong? Sure iha, ano yun? Tumayo siya sa tapat ko. Bakod lang ang pagitan. Maliwanag ang ilaw mula sa poste. Kita ko ang pawis sa noo niya. Ang buhok na medyo buhaghag. Ang mata niyang parang may gustong sabihin pero hindi masabi-sabi. Humugot pa to ng malalim na buntong hininga. Kung sakali bang hindi po ako makabayad agad ng renta may pwedeng gawin na paraan. I mean, hindi niyo po ba ako agad papalayasin? Tanong niya. Napahigop ako ng kape bago sumagot. Tinitimbang ko yung boses niya. May halong lungkot, may halong hiya, may halong pag-aalinlangan. Depende, ano bang problema mo? Lumapit pa siya ng bahagya sa may gate. Parang gusto na niya sanang pumasok sa bahay namin. Nagipito kasi ako ngayong buwan. May mga bayarin sa eskwela. Nagkasakit rin yung tatay ko sa probinsya. Naubos rin po yung savings ko Sabi niya. Tahimik lamang ako. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ilang buwan ka na nga nakatira dito? Mag-4 months na po. Maayos kang kausap, iha. Wala kaming reklamo sa'yo ni Lani. Kaya tama na magsabi ka kaagad pag may problema ka. Hindi yung ganyan parang di ka na nakakatulog. Ngumiti siya ng pilit. Nahihiya po kasi ako sa inyo Ayoko namang makaabala. Mas nakakahiya naman. Kung bigla ka nalang aalis at tatakbuhan ang obligasyon mo, mas okay na tong ganito. Tumango siya. Pwede ho bang makiusap? Hanggang midterm po sana. O sige,
Pero sabihin mo kay Lani pag dumating siya. Siya kasi yung nag-aasikaso dito sa boarding house. Salamat po, Mang Melvin. Sobrang salamat po talaga. Anya. Bago siya tumalikod, para bang may gusto pa siyang sabihin. Humawak siya sa strap ng bag niya, sabay umiling. Sige po. Akyat na po ako. Good night po. Good night, Iha. Kinabukasan, bandang 6:00. Nasa tapat ako ng bahay at nagdidilig ng halaman. Dumaan si Rika, naka-uniform. Mang Melvin, may tubig po ba yung lababo sa common kitchen? Parang ang hina po kasi nung agos eh. Check ko mamaya, Iha. Baka barado lang yung screen sa gripo. Sige po, salamat po Habang naglalakad siya papunta sa gate, napatingin ako sa likod niya. May bit-bit na Tupperware. Simpleng estudyante lang talaga ang dating. Napakabango. Sa loob ng 2 gabi, ramdam kong may pilit siyang binubuksang pinto. Hindi literal. Parang sinusubukan niyang silipin kung anong klaseng tao ako kapag sinubukan niyang kumapit. Makalipas ang ilang araw, Sabado ng gabi, nanonood lang ako ng TV nang may kumatok sa gate. Pagtingin ko, si Rika. Nakapambahay at puting t-shirt, short, tsinelas at may hawak na lagayan. Oh, Rika, anong sa atin? Ay, Mang Melvin, nagluto po ako ng pansit. Gusto niyo po? Napatingin ako. Nagpansit ka, anong meron? Birthday ko po pero konti lang po ito. Binuksan ko yung gate. Pumasok siya at dumiretso sa maliit naming mesa sa labas. Wow, may pa-birthday pa pala tayo. Hindi naman nag-share lang po ng konti. Anya. Umupo siya sa harap ko. Ngumiti habang inaayos ang pagkain. Habang kumakain kami, tahimik lamang siya. Minsan tumitingin siya sa akin, parang may inaabangang reaksyon. Minsan naman, ibabaling ang tingin sa pinggan, kunwari ay abala. Mang Melvin, bulong niya. Sabay tingin sa akin. Tipong, may gusto nang sabihin. Ano yun, Iha? May gusto ka bang sabihin? Parang hindi ka mapakali Ilang araw ko nang napapansin yan. Hindi ko alam kung dapat ko bang itanong to Napahinto ako. Ano ba yun? Kung sakaling wala na talaga akong mahugot at kailangan ko na talagang gumawa ng paraan. Tumingin siya sa akin ng diretso, malalim at mapanubok. Ano bang klaseng paraan? Tanong ko. Hinawakan niyang baso niya at inikot-ikot sa mesa. Yung makakatulong ho sa inyo at sisiguraduhin ko na lang po na magugustuhan niyo. At makakabawas naman sa bayarin ko kahit pansamantalang po sana, Mang Melvin. Wika ni Rika. Napalunok ako bigla. Rika, wala pa po akong ginagawa. Nagtatanong lang po ako kung sakali na open po ba kayo sa ganun, Mang Melvin? Tanong niya. Hindi ako nakasagot agad. Tumingin ako sa kanya ng matagal. At ang masandaling yun, hindi siya umiwas. Hindi na siya estudyanteng nahihiya. Hindi rin naman siya kabit na nangaakit. Isa siyang babae na pilit kumakapit sa mga butas ng mundo kahit papakla. At ako ang gate kung saan siya kakatok. Pagkalis ni Rika nung gabing yun, hindi ako agad nakapasok sa bahay. Naiwan ako sa mesa sa labas. Hawak ang baso ng malamig na soft drinks. Parang umakyat sa bato ko yung tanong niya. Sinubukan ko tong i-brush off sa isip ko. Baka kasi pagod lang siya. Baka maraming problema. Baka nagbibiro lang siya. Baka nagte-testing lang. Pero hindi ko naman malokong sarili ko. Dahil alam ko, gipit ang dalaga. At kapag gipit ng isang tao, sa patalim ito kakapit. Kinabukasan, Linggo, maaga akong nagwalis sa harap ng compound. Tahimik pa ang boarding house. Sarado pa ang mga bintana.
Walang text sa akin ng misis ko dahil abala to sa isang event. Nasa gate ako nung lumabas si Rika. Nakasando, short, nakaipit ang buhok at may dalang labada. Aga mo sabi ko. Ngumiti siya. Para po hindi mainit, tsaka para ako rin po yung mauna. Anya. Tahimik akong tumango. Binuksan ko yung gate papasok sa likod kung saan andun ang labahan at sampayan. Tulungan na kita, sabi ko. Hindi na po Mang Melvin, kaya ko na huto. Nasa tabi lang ako habang inaayos niya ang washing machine. Maya-maya napatingin siya sa akin. Mang Melvin. Tumingin ako sa kanya. Yung tanong ko po kagabi, totoo ho yun Tumigil ako. Anong tanong? Pagmamaang-maangan ko. Kung open po kayo sa ganung setup. Rika, wala po akong ibang malapitan Wala rin namang pera yung mga kakilala ko. Wala po akong ibang pinagsabihan nito, kayo lang po. Humigpit ang hawak ko sa upuan. Tumango ako ng dahan-dahan. Nagbabaka sakali lang po ako Mang Melvin. Baka makatulong kayo sa akin at the same time, matutulungan ko kayo. Mapapasaya ko kayo. Alam mo bang delikado yung sinasabi mo, Rika? Alam ko ho, pero mas delikado po yata yung mawalan ako ng matutuluyan at lalong mas delikado yung bumagsak ako sa school, lalo't graduating na po ako. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam kung awa o tukso ang mas matimbang sa nararamdaman ko. Ano bang gusto mong mangyari? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, diretso sa aking mga mata, walang ngiti at wala ring arte. 3 buwan po. Pagkatapos ng SEM, aayusin ko lahat. Pero habang wala pa, pwede po bang ako nalang muna ang maging bayad? Hindi ako agad nakasagot. Kung ako po ang pipiliin niyo, dagdag niya. Napalingon ako sa bahay. Kahit anong oras po, kahit kailan, pwedeng-pwede po Mang Melvin, kayo na hong bahala. Tumayo ako. O sige, pero hindi dito. Hindi rin ngayon. Tumango siya. Alam ko po. Naiintindihan ko po Mang Melvin. Salamat po talaga. Nagpatuloy siya sa paglalaba. Ako bumalik sa loob ng bahay. Pero hindi ko na maalala kung paano ako nakapasok. Parang bigla akong naligaw kahit kabisado ko yung bawat sulok ng bahay. Wala na akong nagawa nun, Miss Love. Ito na yun Ika nga sa edad kong to, may palay na lumapit. Ano pa bang gagawin ko kundi tutukain na lang? Lumipas ang 3 araw. Hindi naman kami nagkikibuan ni Rika. Normal lang, para bang walang pinag-usapan. Parang hindi siya nag-alok ng sarili niya bilang bayad. Pero nang gabing yun, Martes, mga 10:00 na ng gabi, biglang may kumatok sa pintuan ng bahay namin. Pagbukas ko, nakita ko si Rika. Naka-jacket siya at may bitbit na maliit na paper bag. Pasok ka, Iha, sabi ko. Umupo siya sa may sofa. Ako sa may kabilang dulo. Ilang minuto kaming tahimik. Ang aircon maingay. Ang orasan sa dingding mas naririnig ko pa sa tibok ng dibdib ko. Inabot po ng gabi ang duty namin sa ospital Wala nang jeep sa labas kaya medyo nalita ko ng uwi. Paliwanag niya. Kailangan ko kasi ng pera bukas Anya, parang biglang sumikip yung sala. Hindi sa liit, kundi sa bigat ng tanong niya. Rika, tumayo siya. Dahan-dahang tinanggal yung jacket. Panloob lang ang suot niya. White tank top at minipis na cotton short. Lumapit siya sa akin at huminto sa harapan ko mismo. Napatingala pa ako sa kanya. Kitang-kita ko yung kabog sa dibdib niya. Hindi siya kampante pero determinado. Wala akong ipagsisigawan Mang Melvin. Hindi ho ako manggugulo sa inyo. Basta, tulungan niyo lang po ako. Gusto kong tumanggi, gusto kong sabihing mali siya, gusto kong isara yung pintuan. Pero ang katawan ko, nanatili sa kinuupuan.
At si Rika, unti-unti na ring umupo sa tabi ko. Hindi pa siya humahawak, pero yung katahimikan sa pagitan naming dalawa parang mas malakas pa sa sigaw. Isang pangyayaring hindi niya inaasahan ang tuluyang naganap sa kanilang dalawa ni Rika. Hindi ko na ho sasabihin, Miss Love, lahat, pero alam niyo naman siguro na may nangyari. Naganap na. Hindi ako yung una ng dalaga, pero yung swerte nandun, na sa kabila ng edad kong to, bago pa mamatay, ay may huling sandaling hindi ko talaga makakalimutan. Grabe yung ganda ni Rika. Rinig ko pa rin hanggang ngayon yung sigaw niya at kung paano niya binanggit ang pangalan ko. Tahimik ang araw pagkagising ko kinabukasan. Mag-aalas 9 na pero wala pa ring ingay sa katabing boarding house. Siguro'y pumasok na sa klase ang mga estudyante o di kaya nagpapahinga pa ang iba. Napabuntong hininga ko. Sa bawat bagsak ng tubig ay ramdam kong bumabalik ang eksenang hindi ko inaasahang mangyari kagabi. Si Rika, naaalala ko pa rin. Ang ngiti niya, ang panginginig ng tinig, ang kanyang mga mata, at ang init ng kanyang katawan. Pagkabihis ay lumabas siya ng bahay, bit-bit-bit-bit ang kape. Nagtungo sa harap ng maliit na tindahan ni Aling Baby para umupo doon at magmasid-masid muna. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng boarding house. Si Rika. Nakasuot ito ng mahabang palda at simpleng blouse. May dalang folder at lumang shoulder bag. Simple ang bihis pero may kung anong aura pa ring nananatili sa dalaga. Nagkatinginan silang dalawa. Ngumiti lamang ang dalaga. Saglit lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ni Melvin. Good morning po, Mang Melvin. Bati ni Rika sa kanya sabay ngiti. Good morning din, Iha. Tipid niyang sagot. May pasok ka ba? Wala po ngayon, pero may aasikasuhin po ako sa school. Napansin niya ang pagkakakapit nito sa folder. Nag-almusal ka na ba? Oo, Mang Melvin. Tapos na ho. Lumapit si Rika dito. Siya nga pala, Iha. Tungkol sa nangyari kagabi. Alam kong hindi ko dapat ginawa yon. Mali talaga pasensya ka na. Tahimik lamang si Rika. Pero dahan-dahang bumukas ang kanyang labi. Wala naman po akong pinagsisisihan, Mang Melvin Nagpapasalamat nga po ako at may pambabayad ako ngayong araw sa school. Ako naman po yung lumapit sa inyo At alam ko pong mali kaya ako dapat yung humingi ng pasensya. Pero hindi ko kasi alam kung saan pa ako kakapit. Napakanood ang noo niya. Ano bang ibig mong sabihin? Bumuntong hininga naman ni si Rika, tsaka nagsimulang magsabi. Alam niyo naman hong graduating na po ako ngayon. Kailangan ko pong mag-clearance, bayad sa review, uniform, medical, tsaka yung thesis binding. Sabi ng nanay ko, kaya raw niya. Pero sa totoo lang po hindi na. Yung kinikita niya sa palengke, sakto lang sa gamot ng tatay ko at pagkain. Nahihirapan na rin ho sila. Nahihiya na rin naman ho ako. Tumingin siya kay Melvin. Walang luha, pero halata ang bigat sa puso. Kaya nga ho nung lumapit ako sa inyo kagabi, hindi ko na rin po alam kung anong pride pa yung natira sa akin. Nilakasan ko na lang po yung loob ko. Napayo ko si Melvin. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ang lakas ng dating ng sinabi ni Rika. Para tuloy siyang binagsakan ng kahihiyan at awa. Rika, sana sinabi mo na lang kaagad. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Mang Melvin, ayos lang ho. Hindi naman ho lahat pwedeng libre. Tsaka graduation ko na po, malapit na. Kapag hindi ko talaga nakumpleto, babagsak ako sa clearance. Sayang naman po lahat ng pinaghirapan ko. Hindi na niya alam kung anong mas mabigat, ang konsensya niya o ang sitwasyon ni Rika. Inugot niya yung wallet mula sa bulsa. Kinuha ang 3,000 piso. Hindi malaking halaga pero sapat na siguro. Nagbigay naman na siya kagabi, pero dinagdagan na lamang niya. Tanggapin mo na to, sabi niya. Inabot yung pera.
Wala akong hinihinging kapalit ngayon, Rika. Seryoso ko. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang. Hindi ko naman ipagsasabi to kahit kanino. Tahimik lamang si Rika. Hindi agad kinuha yung pera. Seryoso ho talaga kayo, Mang Melvin? Para sa akin ho to? Tumango si Melvin. Oo, tulong lang to. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Kahit papaano gusto kong bumawi. Dahan-dahan kinuha ni Rika ang pera. Salamat ho talaga. Ngunit bago tumayo ang dalaga, bigla pa itong nagsalita. Mang Melvin. Pwede pa po ba akong lumapit sa inyo kapag kailangan na kailangan ko pa? Napatingin si Melvin. Doon niya nakita sa mga mata ni Rika na hindi pa pala natatapos ang lahat. Parang may binubuksang pinto ulit ang dalaga. Napatingin na lamang dito si Melvin at sinabing, basta mag-ingat ka palagi. Tanging nasagot niya. Kinagabihan, hindi mapakali si Melvin habang nanunood ng TV sa may sala. Si Lani ay abala sa paglalabas sa likod. Nakasampay pa ang basang uniforme ng guro. Ramdam niyang lumalalim ang gabi pero hindi talaga siya mapakali. Muli niyang naalala ang mga mata ni Rika. Yung tanong nito, pwede pa ba siyang lumapit ulit? Hindi niya alam kung awa ba to o may halong tukso na. Pero malinaw sa kanya ang isang pagkakamali kapag hindi tinuldukan ay magkakaroon pa ng kasunod. At sa pagkakataong to, sigurado siya may susunod pa. Isang linggo ulit ang nakalipas. Normal naman ang lahat. Nag-aayos siya ng paupahan nun at pauwi na sana. Pero hindi pa nga ako tuluyang nakakaalis sa harap ng boarding house nang bigla naman akong makatanggap ng mensahe mula kay Rika. Maikli lang. Mang Melvin, pwede ho ba kayo ulit? Hindi ko alam kung anong klaseng ulit ang ibig niyang sabihin. Pero habang binabasa ko ang mga sumunod niyang chat, klaro na. Kailangan na naman niya ng tulong. May babayaran na naman siguro siyang clearance sa eskwelahan. Final sem na raw niya. Pwede ho ba kayong pumunta na lang dito sa kwarto mamaya? Pasensya na ho talaga. Dagdag pa niya. Hindi ko na siya sinagot agad. Pero isang oras, matapos kong matanggap ang mensahe niya, nandun na ako. Nakasilip ako sa pintuan ng kwarto niya. Wala namang ibang border sa paligid. Kumatok ako, yung dahan-dahan lang. Pagbukas niya ng pinto, doon ko siya muling nakita. May hinang kilos, pero halatang kinakabahan. Pasok po, bulong niya. Pumasok ako. Umupo ako sa gilid ng kama. Tumabi siya sa akin, pero hindi ako makatingin ng diretso. Ano bang kailangan mo? Tanong ko kahit alam ko na. Huminga siya ng malalim. Mang Melvin, pang-clearance ko lang sana. Wala na po talaga akong mahugot Nakakahiya na nga pong lumapit ulit sa inyo pero hindi ko na siya pinatapos. Magkano? Tanong niya. 2,000 ho. Tumango lang ako. Kinuha ko agad sa wallet ang pera. At nung inabot ko yun sa kanya, napaluha siya. Salamat po talaga, Mang Melvin. Mahina niyang sabi. Matagal kaming hindi nagsalita. Hanggang sa siya na mismo ang humawak sa kamay ko. Rika, hindi mo na kailangang gawin to. Hindi kita binigyan ng pera para may mangyari sa atin. Wala naman akong hinihinging kapalit, iha. Pero hindi pumayag si Rika. Nakakahiya raw. Mang Melvin, hayaan niyo na ho ako. Bayad ko na lang sa inyo, sa mga tulong ninyo. Nakakahiya naman Hindi na, iha. Hindi na kailangan. Hindi ho, Mang Melvin. Hindi ho ako papayag. Wala nang maraming salita pagkatapos nun. Lumapit siya sa akin at hinalikan ang labi ko. At doon, hindi na ako nakapalag Miss Love. Tuluyan na rin akong sumuko. Nung gabing yun, muli akong nadala ng sitwasyon. Sa loob ng maliit niyang kwarto, pinuno kami ng katahimikan, ng init at ng pangunawang hindi na kailangan pang ipaliwanag. At mula noon, mula sa gabing yon,
Ako na ang naging kapitan ni Rika. Hindi sa tawag, hindi sa pangalan, pero sa kilos. Sa loob ng ilang buwan, hindi na niya kinailangan pang mag-alala pagdating sa pera. Ako ang sumalo sa mga bayarin niya sa eskwela, pati na rin sa boarding house, sa pang-araw-araw niyang kailangan. Hindi niya ako inaabuso. Hindi siya humihingi kung hindi lang talaga kailangan. At sa tuwing may kailangan siya, alam kong hindi dahil sa luho, kundi sa pangarap niyang makapagtapos. Minsan, dinadalan ko siya ng pagkain. Minsan, hindi na ako umaakyat at iniiwan ko na lamang sa gate. Alam niya na yun. Hindi na rin kami madalas nag-uusap, pero alam kong nandun pa rin ang koneksyon. Minsan gusto ko ngang itanong kung may nararamdaman na ba siya para sa akin pero hindi ko ginagawa. Kasi alam ko, sa kwento naming dalawa, hindi ako yung bida. Ako lang ang naging tulay. Dumating ni Miss Love yung araw ng graduation ni Rika. Nakapost sa Facebook yung larawan niya. Suot ang kanyang uniforme at toga. May caption siyang maikli. Salamat talaga sa tumulong sa akin. Hindi kita makakalimutan. Isa na akong ganap na nurse. Pangarap ng pamilya ko, natupad ko na. Walang pangalan, walang pasaring, pero alam kong ako ang tinutukoy niya. At sapat na yon. 4 na araw mula ng graduation niya, kumatok si Rika sa bahay. Nakapambahay lamang siya, pero yung ngiti niya, napakaganda, napakagaan, at totoo. Pinapasok ko siya. Naupo kami sa lamesa. Mang Melvin, panimula niya. Salamat po sa lahat Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Kung hindi ho talaga dahil sa inyo, hindi ko alam kung makakagraduate pa ako. Tuloy niya. Alam kong hindi ko na mababayaran lahat ng tulong niyo, pero gusto ko lang malaman mong hindi ko ho makakalimutan ang lahat-lahat. Pinilit kong ngumiti. Wala yun, Rika. Masaya ako at naabot mo na ang pangarap mo. Tumayo siya at lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Walang motibo. Isang yakap ng taong totoo ang pasasalamat. Mag-iingat ka palagi Naway pagpalain ka pa ng Panginoon. Tumango siya, ngumiti, at saka kumaway, tapos lumabas na ng bahay. Ngayon, Miss Love, habang sinusulat ko to, tahimik ang buong paligid. Wala na si Rika sa boarding house. Umalis na siya kinabukasan. May dalang bagahe at bagong buhay. Umuwi ng probinsya nila, dala-dala ang pangarap niya. Hindi na rin kami nagkausap pa. Ang mahalaga sa akin, nakapagtapos siya, nakaalis sa hirap, nakalipad. Ako, nanatili. Pero masaya ako, Miss Love. Kahit sandali, kahit patago, naging bahagi ako ng tagumpay ng isang taong may pangarap. Ako ang naging kapitan niya. Kahit alam kong sa side ni Mrs., niloko ko siya. Basta't hindi na dapat niya malaman pa. Mahal ko si Mrs. Miss Love, pero minsan talaga, may mga bagay na mahirap iwasan. Katulad nung nangyari sa akin at kay Rika. Kahit hindi ako ang dulo ng kanyang istorya, naging tulay naman ako para makarating siya roon. At sa akin, sapat na iyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Love. Nagpapasalamat, Mang Melvin. Napakaganda naman ang inyong istoryang binahagi sa amin, Mang Melvin. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong story. At sa mga nais magkomento sa istorya ng ating center, mag-comment lang down below. Maraming salamat po. At muli, ako ang inyong lingkod, Miss Love. Mag-iingat po kayong lahat. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.
Magandang umaga sa lahat po ng listeners ng channel na ito. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay may kinalaman sa atraksyon ko sa isang taong hinahangaan ko kahit alam kong hindi dapat. At maliban doon ay magkalayo ang aming edad. Humigit 30 anyos na si Ninang Maylin ng panahong yun. Habang ako naman ay 18 anyos pa lamang. Nagtuturo siya sa universidad na pinapasukan ko. Kung kaya naman madalas talaga akong mag-cruise ang landas naming dalawa sa tuwing naglalakad ako ng hallway o nagpapalipas ako ng oras sa cafeteria. Mabait at talaga namang kagalang-galang ito kahit saang anggulo tingnan. Ngunit sa tuwing nakikita ko siya, ay hindi ko maawat ang aking sarili na pagmasdan siya. Lalo na kapag naka-uniforme ito na hapit sa maganda niyang katawan. Laging siya tuloy ang nasa imahinasyon ko. At kahit nasa panaginip, ay hindi rin siya mawala-wala. Niyayaya ako nitong maupo sa tabi niya. Dahil pagod daw ito mula sa buong araw na trabaho. Kung bakit ba naman kasi, bigla kaming nagkasalubong sa daan kanina at sakto pang napayuko ito habang hawak ang ledger niya. Bigla tuloy natuon ang atensyon ko sa neckline ng uniforme niya na alam kong hindi ko dapat makita. Gustuhin ko mang magmano sa kanya ng mga oras na iyon at batiin ito ng magandang umaga. Ngunit sadya namang naunahan ako ng pinaghalong hiya at kaba sa sarili. At kahit nakakahiya mang aminin, pero iyon ang unang beses na napadpad ako ng banyo para lang ialpas ang uhaw para sa isang babae. Kahit alam kong malapit na akong malate sa susunod kong klase. Mr. Calyado, 15 minutes late ka na. Hindi ako nakaimik sa sinabi ng propesor na bumungad sa akin. Pansin ko tuloy ang inis nito sa akin. Sino ba naman kasing makakapagsalita kung mas nauna kang magulantang sa presensya ng babaeng pinapangarap mo, hindi ba? Ano ba naman kasing ginagawa ni Ninang sa loob ng klase namin? At bakit siya ang nagtuturo ngayon? At bakit ganun na lamang kung makatingin siya sa akin? Tanong ko pa sa aking sarili. Bago natin ituloy ang kwentong naumpisahan ko, ay nais ko po munang ipakilala sa inyo ang aking sarili. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Daniela. Isa akong industrial technology student sa isang kilalang universidad sa Quezon City. May pagmamayabang ko naman ang aking height at masasabi kong matured na rin akong tingnan sa aking edad. Kaya nga minsan, napagkakamalan ako ng mga taong nasa edad 20 na pataas. Hindi ko alam kung napansin din ni Ninang Maylin na malaki na ang naging pagbabago ko simula nung una siyang ipakilala ng mga magulang ko. Matagal din kasi itong nagtrabaho bilang isang private school teacher sa probinsya kung saan ako ipinanganak. Kung kaya naman halos 4 na taon pa lamang siyang naninirahan dito sa Maynila. Habang palagi namang wala ang asawa nito dahil halos taon-taon itong sumasampa sa barko. Iyon na marahil ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Kung kaya naman sa unang tingin ay mapagkakamalan mo talagang dalaga ang babaeng kinababaliwan ko. Nagawa kong makaupo sa bakanteng upuan na nasa bandang dulo ng classroom. Ngunit hindi naman ako mapakali dahil sa kanya. Pansin ko kasi na nakatuon ang atensyon niya sa mukha ko, patungo sa katawan ko, at nagtatagal iyon ng halos ilang minuto sa hindi ko malamang dahilan.
Gustuhin ko mang maging komportable, ngunit hindi ko kaya. Hanggang sa hindi ko namalayan na natapos na rin ang ilang oras na diskusyon sa aming klase. Habang abala si Ninang sa pakikipag-usap sa profesor ko ng aming major subject, ay minabuti kong umalis na. Baala ko munang tumambay sa cafeteria dahil isang oras pa naman bago ang susunod kong klase. Daniel, bakit late ka kanina? Bigla tuloy akong nasa mid nang marinig kong bigla ang malambing na tinig ni Maylin mula sa likuran ko. May ginawa lang ho ako kaya hindi ko na malayan ang oras kanina. Kaagad kong sabi nang mapansing naghihintay talaga ito ng magiging sagot ko. Nakita kong nagtungo ka sa banyo kanina, iho. May ginawa ka bang importante pagkatapos nun? Ganun na lang ang paglakas ng kabog ng puso ko. Sorry nang, hindi na humauulit. Nasabi ko na lang kahit alam kong hindi naman niya alam ang kalokohang ginawa ko. Mas pinili kong humingi na lamang ng tawad kahit ang totoo ay hindi ako makakilos o makalayo mula sa kanya dahil talaga namang na-corner niya ako sa tanong na iyon. Oo nga pala, Daniela. Pwede bang sabay na tayong umuwi mamaya? Daan ka muna sa bahay. May ipapabigay sana ako sa nanay mo eh. Pasimple akong napaatras dahil para akong nagayuman ng masimoy ang mabango nitong perfume. Wala sa sarili tuloy akong sumagot sa kanya. Sige po. Sana'y huwag kong makalimutan. Medyo late na naman kasi yung last subject namin eh. Tinulong pa nito kung anong oras matatapos ang huling subject namin na sakto rin namang tumugma sa kadalasang oras daw ng uwi niya. Ibig sabihin, wala akong magagawa kung hindi sumabay talaga sa kanya ng uwi mamaya. Pasado 8:00 na ng gabi nang marating namin ang apartment na tinutuluyan niya. Pagpasok pa lamang ay nakaramdam na kaagad ako ng lungkot dahil puro pictures lang nilang dalawa ang nasa cabinet. Ngunit mag-isa lamang naman ni Ninang na naninirahan doon habang hinihintay na matapos na naman ang kontrata ni Ninong. Saglit pa itong nagpaalam sa akin kung pwede raw siyang magbihis muna ng pambahay na magalang ko namang sinagot. Habang naghihintay ay sinulit ko naman ang meriendang inalok niya sa akin. Alam talaga niya na mahilig ako sa coke na may partner na pandesal. Akala ko mananatili akong kalmado hanggang sa makaalis ako ng tahanang ito. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko inasahang hindi pala ako papapatahimikin o patatahimikin nang masilayan ko ang suot na itim na nightist ni Ninang Maylin. Ayon pa dito ay maaga siyang nag-ayos ng sarili dahil minsan daw ay biglaan kung tumawag si Ninong. Hindi ko naman malaman kung usapan din ba nilang mag-asawang magsuot siya ng sexy. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Mukhang mananatili akong mulat ng matagal mamaya sa kama dahil sa kanya. Saglit lang, Daniel, ha? Kukunin ko yung ipapabigay ko sa bahay niyo. Paalam niya sa akin. Gustuin ko bang sumagot sa kanya, ngunit hindi ko na nagawa dahil parang nawala ako sa sarili bigla. Mamaya-maya lang ay muli siyang bumalik. Pinaghintay na naman ba kita ng matagal, iho? Muli akong napatulala sa kanya nang magsimula na itong maglakad papunta sa aking gawi habang hawak ang kahong kinuha niya mula sa kusina. Pasensya ka na, nilagyan ko kasi ulit ng tape at baka mamaya masira habang naglalakad ka pa uwi. Dagdag pa nito pero wala siyang kaalam-alam na hindi na doon nakatuon ang atensyon ko. Maliban kasi sa napaka-sexy niya nung time na iyon habang daladala ang box na ibibigay niya, literal ding nayanig ang mundo ko nang masilayan ang maputi at makinis na hita niya habang naglalakad siya papalapit sa akin.
Nadala ko ng sobra sa itsura niya. Pero nang tuluyan siyang makalapit, buong akala ko'y iaabot lang niya ang dala niya sa akin. Ngunit tinitigan lamang nito ko ng mabuti na para bang may kung ano akong dumi sa mukha. Pakibigay ito kay Mare, Daniel, ha? Sabihin mo sa kanya, galing sa common friend naming si Lita. Anya habang may ngiti sa mukha. Mas lalo kong napatingin sa kanya dahil sa sinabi nito. Habang akmang kukunin ko na sana ang inaabot nito sa akin nang bigla niya naman itong inilayo. Kiss mo muna ako. Biglang sabi niya bago sumilay ang nakakalokong ngiti sa kanya. Ganun na lamang tuloy ang gulat ko. Hindi kasi ako makapaniwalang bibiruin niya ako ng ganun. Gayong nasanay akong palaging kalmado at seryoso itong makipag-usap sa akin. Pilit tuloy akong ngumiti sa kanya kahit pinangungunahan na ako noon ng kaba. Pasbo, baka mamaya magalit ho sa akin si Ninong eh. Biro ko na lang. Mas pinili kong sakyan na rin ang biro nito habang nakatingin pa rin kaming dalawa sa isa't isa. Hindi naman magagalit ang ninong mo eh. Natutuwa nga siya kapag may ibang lalaking umaaligid sa akin. Hindi man makapaniwala sa sinasabi niya, ngunit mas pinili kong huwag nang sumagot para huwag na rin tumagal ang usapan. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay tuluyan pala akong masesemento sa kinatatayuan ko nang muli siyang magsalita. Akala mo ba hindi ko alam na may gusto ka sa akin, Daniel? Bumalandra ang pilyang ekspresyon sa mukha nito na may kasabay pang pagkagatlabi. Mahirap mag-aminin pero hindi ko talaga napigilan ang huwag magsabi ng totoo sa kanya. Sa mga tingin pa lang at sa mga ngiti niya, pansin kong mas lalo akong nahulog sa kanya ng mga oras na iyon. Gusto mo bang subukan, Daniel? Ilang segundo din akong natulala sa tanong nito habang mahina namang natawa ito sa harapan ko. Naalarma naman ako kaagad nang unti-unting lumapit ang kanyang mukha sa mukha ko. Yes or no? Naghihintay ako ng sagot mo, Daniela. Mahina niyang bulong sa akin. At sa puntong yun, mukhang hindi nagagana ang kahit na anong alibay na maisip ko. Dahil nagawa na niya akong mapasuko sa paglapit pa lang niya. Lalo't kaming dalawa lang ang nasa apartment niya. Baka mamaya magbago ho yung isip niyo kapag pumayag na ako. Tanong ko habang nakatingin sa mga mata niya. Mas lalo naman itong inilapit ang sarili sa akin. Bakit naman ako aatras? Hindi mo ba alam na game ako ngayon? Mapang-akit na bulong nito sa akin, dahilan para tuluyan na akong mawala sa aking sarili. Wala sa sariling hinalikan ko siya at iniyakap ang aking kamay sa kanyang bewang na kanya namang tinugunan na para bang ako ang asawa niya. Wala na si isip ko kung sino siya sa buhay ko at kung tama ba o mali ang lahat ng iyon. Basta't ang alam ko, kailangan kong sulitin ang pagkakataong ibinigay nito sa akin. Unti-unting bumaba ang halik ko sa leeg niya hanggang sa tuluyang mapadpad kami sa kama nilang mag-asawa kung saan kaming dalawa ay tuluyang nabaliw at nawala sa sarili sa isang nakaw na sandali. Hindi ko makakalimutan ang magandang mukha niya ng malapitan, kung paano siya nakapaglabi kasabay ng isang mahigpit na yakap sa akin, dala ng walang kapantay na saya. Kahit gustuin ko mag-awati ng aking sarili noon dahil alam kong hindi iyon tama, ay parang nangihinayang din ako ng oras na iyon dahil ito rin naman ang matagal ko nang inaasam. Lihim na lamang akong humingi ng paumanhin kay Ninong. Hanggang sasabay kaming nagulat nang biglang umilaw ang cellphone nito sa aming gilid. Pansin kong nataranta pa si Ninang.
kung sasagutin ba nito ang tawag o hindi. Pero wala pa rin siyang nagawa. Mabuti na lamang at hindi video call dahil abala pa rin daw to sa trabaho niya. Okay lang ako, mahal. Maaga kasi akong nahiga dahil pagod sa trabaho. Naka-loud speaker pa ang boses ni Ninong habang nag-uusap silang dalawa. Matapos ang usapan nila, akala ko'y tuluyan ng mauudlot ang lahat. Pero sumenyas naman itong ipagpatuloy ko lang ang aming nasimulan. Para tuloy akong na-excite sa isiping habang may namamagitan sa amin ng misis ni Ninong ay nakikipag-usap naman siya rito. Nakakahiyamang aminin, pero makailang ulit din kaming nagkasala ni Maylin simula nung araw na iyon. Hanggang sa napagpasya nitong tapusin na ang namamagitan sa amin 3 buwan bago ang uwi ng asawa niya. Alam ko namang wala akong karapatan na pigilan ang desisyon ni Ninang dahil unang-una sa lahat, hiniram ko lang din naman siya mula sa kanyang asawa. Tanggap ko ang nangyari, maging ang kagustuhan nitong pagtuunan na ng pansin ang pamilyang binubuo nilang mag-asawa kung sakali mang dumating ang pagkakataon na mabibiyaan na sila ng anak. Itinatak ko na lamang sa isipan kong dahil sa pagiging mapusok ko ay minsan akong nakagawa ng pagkakamali. Oo, nagkasala ako. Ngunit nangako naman ako sa sarili kong hindi na mauulit yun at mas pagtutuunan ko na lamang ng pansin ang kinabukasang naghihintay sa akin. Hanggang sa muli at salamat po sa pakikinig ng aking kwento. Muli, itago niyo po ako sa pangalang Daniela.